masasabi ko talaga na ibang-iba si Cuadro Alas. Iba-iba yung suntok niya. Kasi naka-super defense ako. Yung suntok niya talaga ay kumukuryente. Sa mga nakaranas ng hard sparring, alam nila ang feeling kapag naku-corner habang pinapaulanan ng suntok. Yung tipong wala kang tsansang maka-counter dahil parang may dalawang maso na humahambalo sa iyong kaliwat kanang braso at katawan. Ano kaya ang pakiramdam kapag si Casimero mismo ang gagawa niyan? Kahit amateur o pro ka pa, abay mababahala ka sa bigat ng mga suntok na animoy kumukuryente. Maliban sa kakaibang alias na Cuadro Alas o Four Aces, ay hinaluan pa niya ng maangas na karakter na talagang patok sa takilya. Bagong estilong Pinoy pagdating sa kung paano i-market ang laban. Gusto ko isusunod ko si Naoya Inoue, basta hindi na siya tatakbo. Matabilang dila na talagang maaasar ang katunggali, sabay bubugbugin sa ibabaw ng lona. Nanggigigil lang nga ako kasi parang natsa-challenge ako sa mga kalaban ko, parang lahat sila umaayaw. What's more, kapag tinamaan pa ng left hook niya, wasak ang bungo at laman ang tenga. May halong o panggugulang pa dahil sa lawak ng experience niya bilang road warrior. Ikaw ba naman ang itapat sa mga boksingerong pandaraya ang larong nakasanayan? Abay gagawin mo rin ang lahat para lang manalo. He's very awkward and tricky himself. He likes to go low and he's spiteful and he is a bit dirty. Ang daming bansang nilusob nito and arguably one of the best road warrior sa history ng boxing. Lahat ng titulo niya ay nasungkit sa ibang bansa kontra sa mga solid na kampyon. And guess what? Lahat ng iyon ay knockout ang inabot sa kamao nitong angas ng Pinas. Electrifying ang mga suntok at bawat impact, mapabraso man o katawan, abay kukuryente talaga yan. Dahil ang laman ng tao ay kargado ng nerves na nagbibigay ng electric signals para ma-feel mo ang iyong mga muscle at pakiramdam. Ultimo, ang pag-maintain ng heart rate at certain parts ng nervous system ay nagre-relay sa signal na ibinibigay ng nerves. Kaya kapag sobrang lakas ng bawat atake, abay automatic, nagsesend agad ng signal sa utak ng tao yan na itong boksingerong ito ay delikadong kalaban. But he came into this fight looking very confident. He was very cocky. He went out there to try to win, but John Riel Casimero, just too much firepower. Kaya ito marahil ang dahilan kaya maraming umiiwas kay Cuadro Alas dahil literal na bugbog ang aabutin mo. Alam ni Rigo yan, kaya sa first round pa lang, abay nag-decide na siyang tumakbo pagkatapos makatikim ng ilang solid na patama. Binanatan hanggang mapaluhod at ilang segundo lang ang sumunod. Sobrang tulin na ng takbo. Walang pakialam kahit ibu ng mga tao at majority sa mga iyon ay inantok kakahintay ng suntok. Naging history pa ang kanilang laban bilang the least punches thrown in all title fights sa kasaysayan ng boxing. Kung si Rigo ay panay takbo, si Akaho naman abay medyo creative ang kanyang approach. Sinubukang sumabay sa umpisa at naramdaman niyang mabigat ang suntok ng mamang ito. Naisip niya siguro na sobrang layo pa para matapos ko ang 10 rounds na pagdurusa sa pagsalo ng mga kumukuryenteng suntok ni Casimero. Kaya ang ginawa niya ay hinaluan ng konting acting. Pagkasenyas ng referee ay agad niya itong nakita bilang opportunity. Tulad kay Rigo ay nadismaya rin ang mga tao dahil imbis suntukan ang pinunta, abay ibang resulta ang nakita. Kung si Rigo at Akaw ay may ginawa para ma-disengage, may mga boksingero naman na matataas ang pride at gusto nilang makipagsabayan.
kahit alam nilang pwede silang mapahamak. Let's take an example. Dito sa Mexicanong si Cesar Ramirez. Alam niyang agresibo at kumukuryente ang mga suntok ni Casimero, ngunit pinilit niya pa ring sumabay. But we know the Mexican heart. You know, we were talking about how Casimero may be conserving his energy for the big punch. I think it's the same thing with Ramirez. He's not throwing the left jab any longer. He wants to throw bombs. That's Casimero's style. Yep. Sa katunayan, may mga pagkakataong tumatama siya ng malinis sa panga, ngunit iniinda lang ni Casimero at hindi man lang nanginig ang tuhod. Pero kapag si Casimero ang kumukonekta ng solid, abay for sure, ramdam niya iyon. Hindi mo alam kung swerte ba siya dahil umabot pa hanggang 10th round o malas dahil kumain ng electrifying right hand sa panga. Brutality. Ang Japanese namang si Kenya Yamashita ay kinuryente rin ng buong 6 rounds. Walang gaanong impact ang mga suntok niya. Ngunit kapag si Casimero na, He has to come up with something big. Exactly. He's been down twice. He knows Oh! he's on points. Wow! Here we go. That was a solid right from Casimero. hindi maipinta at kita naman sa kanyang muka ang hirap na dinanas sa kamao ng Pinoy. Basically, ganyan rin ang nangyari kay Duke Micah. Ang pinagkaiba lang dito ay sumugal si Casimero via knockout sa early rounds, kaya ginangster niya sa umpisa pa lang. Kahit nagmistulang boxing kalye at bardagulan, abay, walang binatbat sa kumukuryenteng suntok ng Pinoy. Kahit nga ang makunat na kalabaw na si Ricardo Franco, abay pinalambot na parang beefsteak sa daming tinamong suntok. Dito lumitaw kung gaano talaga kagaling si Casimero gumalaw dahil hindi lang pala malupit sa opensa, kundi may impresibo ring depensa. Parang ipapain ang kalaban at kapag kumagat, abay dun niya hahatakin ang bitag. Counter punches ang ibig kong sabihing bitag dahil talagang ito ang pinaka naminsalang ginawa ni Casimero sa buong laban. Finish him. Ang tigasing si Franco ay biglang tumiklop na parang makahiya sa electrifying na suntok ng Pinoy. Ultimo si Sanchez sa umpisa ay nagpanggap siyang makunat, ngunit nang matikman niya, abay parang aayaw na. Dito mo lang makikita ang boksingerong ito na nasaktan ng ganito, kaya todo ang yakap. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape, ika nga. Dahil ang akala mong suntok na kumukuryente lang, abay, umaapoy rin pala. Defeated. Kung usapang makunat na kalabaw, ang sasagi sa ating isipan ay si Filipos Natembuang. Nakasurvive man hanggang dulo, ngunit maraming pagkakataong siya'y na-save by the bell. Ang mga boksingerong survivalist ay yun talaga ang mas may edge pagdating sa laban. Alam nilang delikado, kaya hindi gaanong sumusugal against a knockout puncher. Run and gun ang mabisang method kung paano ipanalo ang laban sa paraang hindi mo sasabayan. Alam mong delikado, kaya iwasan mo na lang. Yan marahil ang game plan ng iilan. Ngunit case-to-case basis pa rin yan dahil kahit takbuhan mo si Casimero ay nakakahanap siya ng paraan to corner and punish you. Talagang grabe ang naging paglalakbay ng isang kwadro alas Casimero. Suntok na kumukuryente ang main weapon niya. Samahan pa ng talino at diskarte. Mahirap pantayan kung ano ang inambag niya sa larangan, lalo na sa Philippine boxing. Hindi sa achievements kundi yung mismong dynamics na idinagdag niya sa kung paano dapat i-market before the fight. Because isang magaling na boksingero, isang former world champion who we thought could have given Naoya Inoue a way tougher fight than Nonito Donaire Jr.
Although maraming kontrobersya na naghatak rin sa kanya pababa. I hope na babalik talaga yung John Rel. Kilala ko yan, pag John Rel Casimero. Batayan yan. Pero let's be honest, mahirap palitan ang isang kwadro alas. May ibang Pinoy boxer na nag-aangas na rin, pero iba ang dalang karisma nito. Mapa-hater ka man o supporter, ay talagang siya'y pinag-uusapan. Kung si Pacquiao ay mahirap pantayan, o pwede sabihing hindi na mababasag ang achievements niya, si Casimero naman ay parang breath of a fresh air dahil iba siya sa nakasanayan na maaaring hindi na magagaya pa ng ibang Pinoy sa hinaharap.